ay talagang dagok na naman sa mga ulo ng mga consumers ng Meralco. September rates increase with higher transmission costs. And the last deferred June charges. Alam po ninyo, buwan-buwan, nagdadagdag pa rin po ng dagdag na singil ang Meralco doon sa kanilang hinati-hati para hindi po masyadong mahalata na dagdag singil nung Hunyo pa po. Ano? Anyway, so nilagay ko po ito dahil po ang next item po natin ay konektado pa rin sa issue ng kuryente. Ano? Of course, meron ding latest po na December tataas na naman. No? Ito po ang reaksyon po ni Butsunya, ang ating talagang nagtututok po sa issue ng Meralco. Kasi po kapapasa lang po ng Kongreso at ng Senado nung prangkisa po na 4 years to go pa po before matapos yung prangkisa ng Meralco ng mga Lopez ni Manny Pangilinan. Ano? Dahil po dapat po i-review po yan, i-imbestigahan po yan dahil po hindi naman po nakakapagbigay ng least cost electricity ang Meralco. Kaya buong ekonomiya po ng Pilipinas sira at wasak dahil sa talagang itong kuryenteng pinakamataas po sa Asia, pinakamataas sa ASEAN. Anyway, kailangan basahin ko po ito para ma-update po kayong lahat tungkol sa issue ng kuryente at Meralco. At don't forget na si Manny Pangilinan ang nasa likod ng lahat ng mga operations po nila Tambaloslos and so on. Dahil si Manny Pangilinan ang tauhan ng Salim Group na isa sa mga galamay po ng American Financial Mafia. Kaya po si Manuel Pangilinan, paulit-ulit po natin, ilang taon na natin inuulat ito, partner po ng former CIA Chief John Negroponte sa tinatawag na US-Philippine Society. Halos wala po kayong narinig na uulat tungkol dyan dahil diyan po tagong-tago. Pero yan ang operator sa lahat po ng politika sa likod ng pro-American politics sa Pilipinas. Hanggang dyan sa issue ng South China Sea, hanggang sa operations nila Tariela and so on, yung US-Philippine Society with Manny Pangilinan as partner to US CIA, former CIA Chief John Negroponte. But anyway, back to Meralco. Sabi ni Butsunya, Senate would be a cut above. Alam po ninyo ang English ni Butsunya, American na American. But sabi niya, the Senate would be a cut above the lower house. Mas mahusay daw sana ang Senate when it came to protecting the public interest against corporate greed. But same lang pala, sabi niya, pareho lang. The Senate even worse for conducting a hearing with no consumer involved dun sa hearing para sa prangkisa ng Meralco. Ito ay 2 days ago lang po itong post ni Butsunya, which I told him I will read out dito sa ating diskusyon. Mukhang nag-dialogue lang si ERC Commissioner siguro. And then, Public Service Committee Chair, Senator Tulfo, nag-dialogue lang daw at ang Meralco, the Senator setting the tone with dialogue with his opening statement. Sabi ni Tulfo, the most pressing concern with any distribution utility is the availability of the electricity. Alam po ninyo, 3 dekada na po nila inuulit-ulit yan logic. Briefing po yan galing sa Meralco mismo, sa mga senador at mga kongresista. Ang sinasabi po lagi nila, mas importante na may kuryente at hindi po yung presyo ng kuryente. Gago talaga yung Tulfo na yan. Dahil po, hindi naman po imposible na pag-usapan ang availability ng kuryente at ang presyo ng kuryente. Kasi sa totoo lang po, halos hindi na available ang kuryente sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Hirap na po sa pagbayad. Beyond their reach na po. So, how can Tulfo talk about such a comparison, such a standard? Hindi po pwede po yan. The only reason why Tulfo talks like that is because bayad po yan ni Manuel Pangilinan. Alaga po siya sa TV5, at alaga siya sa survey na nilalagay as number 2 to Sara Duterte. Walang duda po dyan. Manipulado yung mga survey para maisingit si Tulfo para eventually palalampasin doon kay Sara po yan. Huwag po tayong magpaloko dyan sa mga survey na yan. Anyway, sabi po dito ni Tulfo, the most expensive electricity, well, no, sabi na ni, kay
kay Butch Punyana. The most expensive electricity is no electricity. Apparently, sabi ni Butsunya, sa pananaw ni Senator Tulfo, electricity at any cost is least cost. No? Pinakamura daw at any cost, basta may kuryente. Provided it is available. Magkaiba po ang generation sa distribution. Siguro kinaklarify ni Butch sa pagkakamali na naman ni Tulfo doon sa distribution at generation cost. But again, uulitin po natin, yung control po ng oligarch sa media po ay dahil sa control nila sa mga economic surplus generating industries tulad ng kuryente at sa daang bilyon na bawat isa sa kanila, trillion total po ang tubo po nitong mga to sa pagpapagsamantala sa ating kuryente, tubig, infrastructure, di ba pa? Diyan naman sila maglalaan ng counting billion sa media, at makontrol nila ang media at makontrol nila ang politika ng Pilipinas. Yan ang connection po niyan. Kaya po, ang pagtutulig ang pag-aatake po kay Bongbong Marcos, dapat sabay po ang atake dito kay Lamani Pangilinan, Rason et al. And I'm speaking to the military also with that message. Dapat tulad ng panahon ni Marcos, ang Meralco po, nasa supervision po ng military. It was a colonel that was the general manager of Meralco during Marcos Sr.'s time. Ito po ang average household electricity prices in China just to keep people up to date dito. Ang March 2024, in US dollar cents per kilowatt hour is 7.8 US cents per kilowatt hour. Can somebody multiply it by 59 pesos now? You will see it is only around, if I'm not mistaken, 30%. So malaking diferensya. Mamaya I'm sure somebody will text to us yung kanilang computation. Yeah, 548 pesos per kilowatt hour. Tayo nasa 11-12 per kilowatt hour po. So how can you compete for investment kung ganyan ang kuryente mo, for factories, investment in factories and other things? Anyway, we'll move on sa economy. So habang naglalaro ng mga intriga po nila, sila Tambaloslos sa Kongreso at sa Senado, sila Risa Hontiveros, yung utang po ng Pilipinas tuloy-tuloy po na lumolobo. $2.7 billion World Bank loans for Philippines projected in 2025. So bakit nagpapautang sa Pilipinas? Kasi po ang World Bank naman po, tuwan-tuwa yung mga executives nila, tuloy-tuloy ang tubo, ang kita, at lalong hihigpit ang tanikala sa liig ng Pilipinas. Hindi po ito official overseas development loan, ODA assistance.